Hindi hadlang ang mga hirap na pinagdaraanan upang maging mabuting Kristiyano. Sa halip, ang mga ito ay pagkakataon upang ipakita ang tunay na pagiging alagad ni Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, kayo'y dadakpin at uusigin. Kayo'y lilitisin sa mga sinagoga at ipapabilanggo. At dahil sa pagsunod ninyo sa akin, isasakdal kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador. Iyon ang pagkakataon ninyo upang makapagpatotoo tungkol sa akin. Ipagpasya ninyo na huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng pananalita at karunungang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo kahit ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Sa inyong pagtitiis ay maililigtas ninyo ang inyong buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay opportunity. Mga kapatid, siguro kapag sinabing opportunity, mga pagkakataon, marami nang dumaan sa buhay natin. Mga oportunidad para ayusin ang buhay, oportunidad para makakita ng greener pasture, oportunidad para pagandahin ang mga relasyon, oportunidad para lumalim yung ating buhay pananampalataya. There are a lot of opportunities sa buhay natin. At sometimes, yung mga opportunities na yon ay hindi natin nabibigyan ng pagkakataong magamit para sa ating advancement, improvement, maturity, and growth. Maraming mga oportunidad na nasasayang dahil hindi tayo handa o kaya na may hindi natin binibigyan ang ating sarili ng pagkakataon para sa magagandang oportunidad na yon. Minsan, maging yung mga difficulties sa buhay natin, hindi lang yung magaganda, maging yung mga difficulties, mga problema, even yung frustrations, could be opportunities for us. Hindi lang yung mga magaganda, kundi kahit yung mga frustrating experiences, kahit yung mga failures natin, kahit yung mga hardships natin, sickness, pwede yun maging mga opportunities. At ito naman yung sinasabi dito sa ating gospel, that we have to learn how to flip, how to recognize opportunities. Naalala ko nga yung Chinese philosophy na yung crisis daw, kapag binaliktad mo, ay opportunities. Yung Wei Qi, na ibig sabihin ay crisis, pag binaliktad mo, Qi Wei, ay opportunities. Kaya nga mga kapatid, ito yung dapat nating matutunan sa buhay. Bilang isang Kristiyano, bilang isang Katoliko, na matuto tayong makita yung mga oportunidad sa kabila ng mga pagdurusa, paghihirap, kapighatian, kabiguan natin sa buhay. Kung atin sigurong babalikan yung ating mga nakaraan, marami na tayong nakitang crisis and opportunities sa buhay natin. Yung hindi mo hinayaang wasakin ka at sirain ka ng iyong mga kabiguan, ng iyong kahirapan, ng iyong mga kapalpakan noon, kundi nakita mo ito as a wonderful opportunity to be closer to God, to
grow and to mature, to improve yourself. Mahalaga na makita natin ito. At yan ang itinuturo sa atin ni Kristo. That even persecution, imagine, na ipahayag na ng ating Panginoon, na prophesy, na yung kanyang mga alagad ay uusigin. Pero gusto ni Jesus na ituro sa kanyang mga alagad at sa mga susunod sa kanya, na yung pag-uusig ay pwedeng maging magandang pagkakataon upang ipahayag ang kanilang pananampalataya. Tayo rin po, sa oras ng kahirapan, sa oras ng kapighatian, sa oras ng kabiguan, doon natin maipapahayag ang pagiging tunay na Kristiyano, tunay na alagad ni Kristo. Tulad ng pagiging generous sa kabila ng kahirapan, tulad ng pagiging mapagmahal kahit na maraming galit sa paligid at maraming naninira, sa pamamagitan ng pagtataguyod ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, sa pagiging tagapagbigay ng pag-asa, sa gitna ng matindi at malalim na kapighatian. Kapag ginawa natin ito, tayo nagiging alagad ni Kristo. Yung mga difficult times and moments sa buhay ay nagiging wonderful opportunities to shine like Jesus. Yung bang maipakita natin sa kadiliman ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos. At ito yung ating bukasyon. Ito yung panawagan sa atin to see opportunities sa kabila ng mga krisis, sa kabila ng mga pangamba at panganib. Makita natin nandoon ang Diyos, nandun si Jesus. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kasama natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, turuan at tulungan mo kami na makita ang mga pagkakataon, magagandang pagkakataon sa kabila ng mga kapighatian, hirap at kabiguan namin sa buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako sa araw-araw na pagninilay ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay, araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.